Huwag kang pumaritong mag-isa. Isama mo ang iyong mga anak na lalaki. Iyan, iyan. Iyan ang eksaktong sinabi sa akin sa telepono ng kontratista na nag-aayos sa lumang opisina ng aking yumaong asawa. 10 buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw si Luz, ang aking ilaw ng tahanan sa loob ng 45 taon. At sa 10 buwan na iyon, ang opisina niya sa likod ng aming bahay ay nanatiling sarado, isang dambana ng kalungkutan na hindi ko magawang pasukin. Ngunit sa araw na iyon, habang nasa simbahan ako at nagdarasal para sa kanyang kaluluwa, tumunog ang telepono ko. Akala ko, simpleng tanong lang tungkol sa pintura o sa mga ilaw, pero ang boses ni Mang Berto sa kabilang linya, may bigat, may kaba. At ang hiling niya, kakaiba. Bakit? Tanong ko. Anong meron, Berto? Basta, Ginoong Santos, sabi niya. Kailangan ninyong makita ito, kayo mismo, pero isama ninyo ang mga anak ninyo. Sa sandaling iyon, ang puso ko. Para itong piniga, ang isang ama, kapag narinig ang mga salitang yan, iisipin agad ang pinakamasama, aksidente, sakit. Ngunit ang isip ko ay napunta sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na nakakabit sa dangal, sa hiya ng isang pamilya. Naisip ko, Diyos ko, ano na namang problema ang idinulot ni Leo, ang bunso ko. Palagi siyang laman ng isip ko. Ang anak kong laging kinakapos, laging may problema sa pera. Ang anak na iniwan ng asawa dahil sa pagiging iresponsable niya raw sa buhay. Siya ba ang dahilan? May utang na naman ba siyang hindi mabayaran? Ito na ba iyon, ang kahihiyan na tuluyan ng sisira sa pangalan ng aming pamilya? Ang pangalan na pinaghirapan kong itaguyod. Ang pangalan na buong buhay na inalagaan ng aking asawang si Luz. Sa loob ng 44 na taon, ako ay isang ama. Isang ama na nagsumikap, nagtrabaho, at ibinigay ang lahat para sa aking pamilya. Naniwala ako na pinalaki ko ang aking mga anak ng tama. Lalo na si Paulo, ang panganay ko. Siya ang aking ipinagmamalaki. Isang matagumpay na investment advisor, may magandang bahay sa Forbes Park, may kotseng Mercedes-Benz. Lahat ng simbolo ng tagumpay na pinangarap ko para sa isang anak. Kapag may mga pagtitipon ng aming angkan, ang kwento ni Paulo ang laging bukang bibig ko. Samantalang si Leo, tahimik lang ako kapag siya na ang usapan. Isang guro sa high school na may maliit na sahod, nakatira sa isang maliit na apartment, at laging may bakas ng kabiguan sa kanyang mga mata. Ako ang kanilang ama, pero inamin ko sa sarili ko, may paborito ako. At ang pagiging paborito na iyon ay dahil sa tagumpay na nakikita ng lahat. Akala ko, iyon ang sukatan ng pagiging isang mabuting anak. Akala ko, ang kinang ng pera at katanyagan ay sapat ng patunay ng isang mabuting pagkatao. Hindi ko alam na sa loob ng maraming taon, ako pala ay naging isang bulag na ama, bulag sa katotohanan. Ipinagpatuloy ko ang pagiging ilaw ng tahanan matapos mawala si Luz. Ako ang tumayong haligi, nag-iisang nag-aalaga sa mga alaala ng aming pamilya, ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-aalala ko sa kanila, mayroon palang isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na dahan-dahang sumisira sa isa kong anak, habang ang isa naman ay nagpapakasasa sa tagumpay na itinayo sa abo ng kanyang kapatid. At ang aking asawa, ang aking si Luz, habang siya ay unti-unting ginugupo ng sakit na kanser, habang ang katawan niya ay nanghihina at ang buhay niya ay nauubos. Mayroon pala siyang huling laban. Isang laban na isinagawa niya ng mag-isa sa katahimikan ng kanyang opisina para protektahan ang anak naming pinabayaan ko. Ang anak naming dalawa naming hinusgahan. Pagdating ko sa aming bahay, nakita ko si Mang Berto na naghihintay sa labas ng opisina. Ang mukha niya ay seryoso. Dinala niya ako sa loob. Sa likod ng isang malaking estante ng mga libro, itinulak niya ito at sa likod nito, may isang pader na iba ang pagkakagawa. May isang kaha de yero na nakatago. Ang aking mga kamay ay nanginig habang sinusubukan kong buksan ito at sa loob, naroon ang lahat. Isang sobre na may pangalan ko at isang maliit na USB drive. Sa sobre, nakasulat ang pangalan ko sa pamilyar na sulat kamay ng aking asawa para kay Mateo. At sa ilalim nito, basahin mo ito ng mag-isa, bago ang lahat, ang mga kamay ko.
nanginginig ng husto, habang dahan-dahan kong tinatanggal ang luma at naninilaw na tape. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog sa labas. Ang huni ng mga ibon, ang malayong ugong ng sasakyan ay parang nawala. Tanging ang pagtibok ng aking puso ang naririnig ko. Binuklat ko ang 3 pahinang sulat. Ang papel ay makapal. Ang klase ng papel na laging ginagamit ni Luz para sa mga mahahalagang bagay. At ang unang linya pa lang ay sapat na para agawin ang aking hininga. Mateo, mahal ko, simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. At natagpuan mo na ang lihim na itinago ko sa loob ng 3 taon. 3 taon. 3 taon niyang dinala ang bigat na ito, habang ang kanser ay unti-unting kumakain sa kanyang lakas. 3 taon siyang ngumingiti sa akin, habang sa loob-loob niya ay may digmaang nagaganap. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Si Paulo. Hindi siya ang anak na inaakala natin. Ang dibdib ko ay nanikip. Paulit-ulit kong binasa ang linyang iyon. Si Paulo, ang aking tagumpay, ang aking dangal. 3 taon na ang nakalipas, sabi sa sulat. Pumunta sa opisina ko si Ginang Flora Reyes na wala ang lahat ng kanyang ipon para sa pagreretiro. 20 milyong piso at ang taong kumuha nito. Ang investment advisor na pinagkatiwalaan niya ay ang sarili nating anak. Hindi maaari. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Inimbestigahan ko ito, Mateo. Kailangan kong makasiguro. At ang natuklasan ko ay mas malala pa. 6 silang biktima. 6 na matatandang kliyente na nagtiwala sa isang taong nagpakilalang si Leo Santos, 100 milyong piso. Iyan ang kabuuang halaga na ninakaw sa loob ng 10 taon. Leo, ang pangalan ng bunso ko, pero ang sulat ay nagpatuloy. Ang pinakamasakit sa lahat, Mateo, ay ginamit ni Paulo ang pagkakakilanlan ng sarili niyang kapatid. Ang mga bank account, ang mga peking pirma. Lahat ay nakapangalan kay Leo. Kung lalabas ang katotohanan ito, si Leo ang unang huhulihin. Siya ang unang masasampahan ng kaso. Ang patibong, perpekto ang pagkakagawa. Binitiwan ko ang sulat. Sumandal ako sa upuan ni Luz at napahawak ako sa aking dibdib. Ang pagkalugi ni Leo, ang pag-iwan sa kanya ng asawa niya. Ang kahihiyan na dinanas niya sa loob ng 7 taon. Hindi iyon dahil sa kanyang kahinaan. Hindi iyon dahil sa kanyang mga maling desisyon. Iyon ay isang krimen na ginawa ng sarili niyang kapatid. At ako ang amang humusga sa kanya. Ako ang amang nahiya sa kanya. Habang ang tunay na kriminal ay ang anak na ipinagmamalaki ko. Pinilit kong pulutin muli ang sulat. Ang mga kamay ko ay nanginginig pa rin. 2 taon kong tinipon ang lahat ng ebidensya. Patuloy ni Luz. Hindi ako maaaring pumunta sa pulis. Masyadong matibay ang patibong ni Paulo. Kailangan ko ng pruweba na hindi matitinag. Lahat ng kailangan mo, Mateo, ay nasa loob ng USB drive na iyan. Ang daloy ng pera, ang mga record sa bangko, at isang audio recording. Oo, Mateo, ni-record ko si Paulo. Kinausap ko siya. Sinabi kong malapit na akong mamatay at gusto ko lang malaman ang totoo at umamin siya. Umamin siya sa lahat dahil akala niya dadalhin ko ang kanyang sikreto sa aking hukay. Isang recording. Ang aking asawa, sa kanyang kahinaan, ay nagawang harapin ang halimaw na nilikha namin at kumuha ng pruweba. Ang plano ko ay sabihin sa iyo ang lahat pagkatapos ng iyong retirement party. Gusto ko sanang bigyan ka ng isang huling masayang alaala bago gumuho ang lahat, pero mas mabilis kumilos ang kanser kaysa sa inaasahan ko. Ngayon, nasa iyong mga kamay na ang desisyon, Mateo. Protektahan mo si Leo. Siya ay inosente. Sa ating 2 anak, siya ang laging mas mabuti. At hindi natin iyon nakita. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako kung hindi ko ito natapos bago ako umalis. Nagmamahal, Luz, ang kanyang pirma. Nanginginig. Halatang isinulat niya ito sa mga huling sandali ng kanyang lakas. Ibinalik ko ang sulat sa lamesa. Gumuho ang mundo ko. Ang anak na ipinagbunyi ko ay isang magnanakaw na nambibiktima ng mga matatanda. At ang anak
na kinaawaan ko at kinahiya ay isang biktima na nagdusa sa katahimikan sa loob ng maraming taon. Si Luz. Alam niya ang lahat. Habang ako ay abala sa pagpuri kay Paolo at pag-aalala kay Leo, siya ay tahimik na nakikipaglaban para sa katotohanan, para sa katarungan, para sa anak naming pinabayaan ko. 44 na taon. 44 na taon akong naging bulag. Ang USB drive ay naroon sa tabi ng sulat, ang susi sa lahat. Ang katotohanan nasisira sa isang anak at magliligtas sa isa. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makita at marinig ang lahat para sa aking sarili. Kinuha ko ang USB at isinaksak sa laptop na naiwan sa opisina at habang nagbubukas ang mga files sa screen. Hindi ko alam na ang gabing iyon ay ang simula ng pagbawi ko sa aking dangal bilang isang ama. Ang simula ng pagbibigay katarungan sa pamana ng aking matapang na asawa. Kung kayo ay nakaranas na ng pagkabulag sa katotohanan sa loob ng sarili ninyong tahanan, i-like at i-share ninyo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang inyong mga kwento. Ang USB drive na iyon, hindi lang iyon simpleng imbaka ng mga dokumento. Ito ang lihim na yaman na iniwan sa akin ni Luz. Hindi ito pera o ginto. Ito ay isang bagay na mas makapangyarihan. Ito ay katotohanan. At sa sandaling iyon, habang nakatitig ako sa dalawang folder na lumabas sa screen MGA Biktima at MGA Recording, alam ko na ito na ang aking sandata. Ang aking trump card. Ang anak kong si Paolo, sa kanyang kayabangan, ay inakala na ako ay isang matandang ama na madaling mabulag sa kinang ng kanyang tagumpay. Inakala niya na ako ay isang pawn, isang tau-tauhan sa kanyang laro. Ang tingin niya sa akin, marahil ay isang kasangkapan na lang sa bahay, isang taong nandyan lang, walang alam, walang pakialam. Hindi niya alam na ang amang minamaliit niya, ang amang pinaniwala niya sa isang kasinungalingan, ay may hawak na ngayon ng katotohanang wawasak sa lahat ng kanyang itinayo. Ang munting lolo na ito, ang lolo na nagluluksa at halos mamatay sa hiya, sa pag-aakalang bigo ang isa niyang anak, ay magiging isang mangangaso. Sa bawat file na binuksan ko, sa bawat pangalan ng biktima, sa bawat larawan ng isang matandang ninakawan ng pangarap, nararamdaman ko ang pag-aapoy sa aking dugo. Hindi ito galit ng isang ama sa isang suwail na anak. Ito ay galit ng isang tao na nakakita ng matinding kawalang katarungan. Si Ginang Flora Reyes, o 103 taong gulang, ipinagkatiwala ang lahat ng naiwan sa kanya ng kanyang asawa para sa kinabukasan ng kanyang apo. 20 milyong piso, kinuha na parang bula, at 5 pang tulad niya, ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga buhay. Sinira ng kasakiman ng sarili kong dugo, walang utang na loob, iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Walang utang na loob hindi lang sa mga taong nagtiwala sa kanya, kundi sa kapatid na ginamit niya. Walang utang na loob sa inang nagluwal sa kanya na kahit sa bingit ng kamatayan ay pilit niyang nilinlang. At ang pinakamasakit, ang audio recording nang i-play ko ito at narinig ko ang malamig at mayabang na tawa ng aking anak na si Paolo habang ipinagmamalaki sa kanyang naghihinggalong ina kung paano niya sinira ang buhay ni Leo. Doon, sa sandaling iyon, namatay ang isang bahagi ng aking puso. Ngunit isang bagong bahagi ang isinilang, isang bahagi na puno ng determinasyon. Gusto nilang manatili akong tahimik. Gusto nilang ibaon ko ang katotohanan kasama ng mga alaala ni Luz. Ngunit ngayon, hindi lang ang bahay na ito ang babawiin ko. Babawiin ko ang dangal ng aking pamilya. Babawiin ko ang nasirang buhay ng aking anak na si Leo. At bibigyan ko si Paolo ng isang leksyon na ikukwento niya sa kanyang magiging mga apo. Kung mayroon mang magtitiwala pa sa kanya. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay pagpapanumbalik ng dangal. Ito ay para sa hustisya. Ito ay para kay Luz. Kaya't samahan ninyo ako sa kwentong ito. Pakinggan ninyo kung paano ang isang amang nabulag ng pag-ibig ay natutong imulat ang kanyang mga mata para sa katotohanan. Pakinggan ninyo kung paano ang isang lihim na itinago ng isang ina ay naging susi sa pagpapalaya sa isang inosente. At alamin natin kung ano ang gagawin ng isang ama
kapag ang halimaw na kailangan niyang harapin ay ang sarili niyang anak na lalaki. Kwentuhan mo ako sa comment section kung naranasan mo na bang magduda sa taong pinakamalapit sa iyo o kung kinailangan mo nang pumili sa pagitan ng pamilya at ng tama. Gusto kong marinig ang iyong boses. Magsimula na tayo. Tono, malumanay, puno ng pag-aalinlangan, dahan-dahang nagiging puno ng bigat at sakit. Matapos kong pakiusapan si Mang Berto na iwanan muna ako, pinagmasdan ko ang sobre sa aking mga kamay. Nakaupo ako sa lumang silya ni Luz, ang silyang katad na naging saksi sa libu-libong kaso na kanyang pinag-aralan, ang amoy ng opisina. Pinaghalong amoy ng mga lumang libro, papel, at ang pamilyar na pabango ni Luz na tila nanatili pa rin sa hangin kahit 10 buwan na siyang wala. Ang katahimikan ay mabigat. Tanging ang mahinang ugong ng lumang aircon at ang malakas na kabog ng aking dibdib ang maririnig. Ang sobre ay simple lang, kulay Manila, ngunit sa aking mga nanginginig na kamay, para itong may bigat ng 1,000 bato sa sulat kamay ni Luz. Ang eleganteng sulat kamay na kilalang kilala ko, nakasulat ang pangalan ko, Mateo. At sa ilalim, ang mga salitang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Basahin mo ito ng mag-isa. Bago ang lahat, dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang bawat pagtupi ng papel ay tila isang ritual na magbubukas sa isang sikretong matagal nang itinago. Inilatag ko ang 3 pahina sa lamesa at sinimulan kong basahin. Mateo, mahal ko, ang simula. Agad akong napangiti. Ganyan siya palagi, kahit sa mga simpleng grocery list, laging may lambing. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. At natagpuan mo na ang lihim na itinago ko sa loob ng 3 taon. Tumigil ako. 3 taon. Ang isip ko ay agad na naglakbay pabalik. 3 taon na ang nakalipas. Iyon ang panahon kung kailan nagsimulang lumala ang kanyang karamdaman. Iyon ang mga panahon na abala ako sa pag-aalaga sa kanya, sa paghahanda ng kanyang mga gamot, sa pagtiyak na komportable siya. Akala ko, lahat ng kanyang iniisip, lahat ng kanyang pinagdadaanan ay alam ko. Akala ko, sa halos 50 taon naming pagsasama, wala na kaming lihim sa isa't isa. Ngunit heto, isang liham mula sa kabilang buhay, nagsasabing nagkamali ako. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, at ang bawat salita ay tila isang suntok sa aking sikmura. Si Paulo, hindi siya ang anak na inaakala natin. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon. Si Paulo, hindi siya ang inaakala natin. Ano ang ibig niyang sabihin? Si Paulo ang aking panganay, ang tagumpay ng pamilya Santos. Ang anak na laging laman ng aking mga papuri sa mga kamag-anak. Ang anak na may magandang pamilya, magandang bahay, magandang buhay. Ano ang hindi namin alam tungkol sa kanya? Ang sulat ay nagpatuloy, at ang mga detalye ay nagsimulang dumaloy na parang lason. 3 taon na ang nakalipas. Isang matandang babae ang lumapit sa akin, si Ginang Flora Reyes. Umiiyak siya, Mateo. Umiiyak dahil ang lahat ng kanyang ipon, ang perang pinaghirapan niya at ng kanyang yumaong asawa ay nawala. 20 milyong piso. Isang investment advisor ang kumuha nito. At ang pangalan ng advisor na iyon ay ang pangalan ng ating anak. Hindi. Nagiling-iling ako. Hindi maari. Baka nagkamali lang si Ginang Reyes. Baka ibang Paulo. Maraming Paulo sa mundo. Pero alam ko, sa puso ko, na may malalim na dahilan kung bakit ito isinulat ni Luz. Hindi ako naniwala noong una, patuloy ng sulat. Sino bang ina ang maniniwala na kayang gawin iyon ng kanyang sariling anak? Kaya't nag-imbestiga ako, Mateo. Nang palihim, ginamit ko ang lahat ng kaalaman ko sa batas, lahat ng koneksyon ko, at ang natuklasan ko ay isang bangungot. Hindi lang si Ginang Reyes ang biktima. 6 sila. 6 na matatandang kliyente. Lahat ay nawalan ng kanilang retirement fund. Ang kabuuang halaga, Mateo. Umabot sa 100 milyong piso. 100 milyon na ninakaw sa loob ng 10 taon. Napahawak ako sa lamesa para suportahan ang aking sarili. 100 milyong piso. Ang halagang iyon ay hindi ko kayang isipin. At si Paulo? Bakit? Bakit niya gagawin iyon?
Mayaman na siya. Matagumpay na siya. Para saan pa? Ang mga tanong ay bumabagabag sa aking isipan, ngunit ang sulat ay mayroon pang mas masakit na revelasyon. Ang katotohanang tuluyang wawasak sa pundasyon ng aming pamilya at sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang bigat sa aking dibdib ay lalong tumindi habang ipinagpapatuloy ko ang pagbabasa sa sulat ni Luz. Ang bawat pangungusap ay tila isang kutsilyong humihiwa sa aking puso, naglalantad sa isang katotohanang masakit pa kaysa sa kamatayan. Ang pinakamasakit sa lahat, Mateo, ang sabi sa sulat, ay hindi lang ang pagnanakaw, ito ay ang paraan kung paano niya ito ginawa. Para pagtakpan ang kanyang mga krimen, ginamit ni Paulo ang pagkakakilanlan ng sarili niyang kapatid. Huminto ang paghinga ko, kapatid, si Leo. Lahat ng investment accounts, patuloy ni Luz, ay nakapangalan kay Leo Santos. Ang mga dokumento, may pekeng pirma ni Leo. Ang social security number, kay Leo. Lahat ng ebidensya ay itinuturo ang ating bunso. Ang patibong. Perpekto ang pagkakagawa. Kung lalabas ang katotohanan ito, si Leo ang unang huhulihin ng mga pulis. Siya ang unang masasampahan ng kaso. Siya ang magbabayad para sa kasalanan ng kanyang kapatid. Binitiwan ko ang sulat na para akong napaso. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa aking isipan, bumubuo ng isang larawan na puno ng kalupitan at pagkakanulo. Si Leo, ang aking bunsong anak. Sa loob ng 7 taon, pinanood ko siyang malugmok, ang kanyang pagkalugi sa negosyo. Akala ko'y dahil sa kanyang kawalan ng diskarte, ang kanyang credit score na wasak. Akala ko'y dahil sa kanyang pagiging iresponsable sa pera, ang pag-iwan sa kanya ng kanyang asawang si Ana. Akala ko'y dahil hindi niya kayang buhayin ang kanyang pamilya. Naalala ko ang gabi kung kailan tumawag si Leo, basag ang kanyang boses. Dad, sabi niya, iniwan na ako ni Ana, sabi niya. Pabigat lang daw ako, sabi niya, wala akong kinabukasan. At ano ang sinabi ko sa kanya? Pinayuhan ko siya na maging mas matatag, na ayusin ang kanyang buhay. Ngunit sa likod ng mga payong iyon, mayroong paghusga, mayroong kahihiyan. Nahiya ako para sa kanya. Nahiya ako dahil ang isa kong anak ay nasa tuktok, habang ang isa naman ay nasa putikan. Diyos ko, patawarin mo ako. Hindi iyon ang kanyang kasalanan. Lahat ng iyon, lahat ng paghihirap na iyon, ay kagagawan ni Paulo. Habang ang isa ay nagpapakasasa sa yaman na ninakaw, ang isa naman ay nagbabayad sa kahihiyan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Habang si Paulo ay nagmamaneho ng kanyang Mercedes-Benz at nagbabakasyon sa Europa, si Leo ay nagbibilang ng barya para may pambili ng gamot para sa kanyang anak na si Isabela. Naalala ko noong kinailangan ni Isabela ng biglaang operasyon. Hindi makakuha ng loan si Leo. Walang bangko o institusyon na magtitiwala sa kanya. Ang pangalan niya ay si Rana. Kinailangan niyang lumapit sa mga kapwa-guro, sa mga magulang ng kanyang mga estudyante para lang makalikom ng pera. At ako bilang ama niya, ano ang naramdaman ko? Naawa. Oo, pero may kasamang hiya. Bakit kailangang umabot sa ganito ang anak ko? Iyon ang tanong ko sa aking sarili. Ang sagot pala ay dahil sa kapatid niya. Kinuha ko muli ang sulat. Ang mga luha ay malayang tumutulo sa aking mga pisngi, bumabagsak sa papel kung saan nakasulat ang huling habilin ng aking asawa. 2 taon kong tinipon ang lahat ng ebidensya, sabi sa sulat. Hindi ako maaaring pumunta sa pulis. Masyadong matibay ang patibong ni Paulo. Kailangan ko ng pruweba na hindi matitinag, isang pruweba na hindi kayang baluktutin ng kahit sinong abogado. Lahat ng kailangan mo, Mateo, ay nasa loob ng USB drive na iyan. Ang daloy ng pera, ang mga record sa bangko, at isang audio recording, isang recording. Ang puso ko ay kumabog ng mas mabilis. Oo, Mateo, nirecord ko si Paulo. Hinarap ko siya. Kinausap ko. Sinabi kong malapit na akong mamatay at gusto ko lang malaman ang totoo at umamin siya. Umamin siya sa lahat dahil akala niya, dadalhin ko ang kanyang sikreto sa aking hukay. Akala niya, mananalo siya. Ang aking asawa, ang aking si Luz. Kahit sa kanyang kahinaan, sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa sarili niyang kamatayan, ay nakipaglaban pa rin siya para sa aming anak. Ang anak na kapwa naming pinabayaan.
Ang plano ko ay sabihin sa iyo ang lahat pagkatapos ng iyong retirement party. Gusto ko sanang bigyan ka ng isang huling masayang alaala bago gumuho ang lahat. Pero mas mabilis kumilos ang cancer kaysa sa inaasahan ko. Ngayon, nasa iyong mga kamay na ang desisyon, Mateo. Protektahan mo si Leo. Siya ay inosente. Sa ating dalawang anak, siya ang laging mas mabuti at hindi natin iyon nakita. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako kung hindi ko ito natapos bago ako umalis. Nagmamahal, Luz. Ang kanyang pirma ay nanginginig. Ang huling patak ng kanyang lakas ay ibinuhos niya sa liham na ito. Isang habilin, isang misyon, ang pagprotekta kay Leo at ang pagbibigay ng katarungan. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay bumagsak sa aking mga balikat. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa isang buhay na sinira at sa isang katotohanang kailangang lumabas. Ang katotohanang magpapalaya sa isa at wawasak sa isa pa. At ako ang kailangang maging hukom. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila lalong kumapal. Ang liwanag ng papalubog na araw ay dumaan sa mga siwang ng bintana, gumuguhit ng mga anino sa sahig na parang mga rehas ng kulungan. Sa aking harapan, sa ibabaw ng lamesa ni Luz, ay naroon ang isang maliit na bagay, isang USB drive. Simpleng tingnan, ngunit alam kong sa loob nito ay nakatago ang isang halimaw, ang katibayan na magpapatunay sa lahat ng nakasulat sa liham, ang katibayan na magbabago sa takbo ng aming buhay magpakailanman. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang laptop na naiwan ni Mang Berto. Isinaksak ko ang USB. Sa bawat segundo ng paghihintay na mabasa ito ng computer, ang bawat tunog ay tila mas malakas. Ang pag-click ng mouse, ang pag-ikot ng fan ng laptop. Lahat ay nagpapalakas sa kaba sa aking dibdib. At pagkatapos, lumitaw sa screen ang dalawang folder. Simple lang ang mga pangalan, MGA Biktima. Mga recording. Pinili ko muna ang MGA Biktima. Bumukas ito at nagpakita ng 6 na subfolders, bawat isa ay may pangalan. Ang pagkaorganisado ni Luz, kahit sa gitna ng panganib, ay kahanga-hanga. Iyon ang aking asawa, isang abogado hanggang sa huli, maingat, mabusisi, walang iniiwang butas. Binuksan ko ang unang folder, 01 Flora Reyes. Isang larawan ang lumitaw. Isang matandang babae na may maputing buhok at isang ngiting puno ng kabaitan, nakasuot ng isang cardigan na may mga bulaklak. Ang itsura niya, parang lola ng lahat. Isang mukha na puno ng tiwala. Isang mukha na hindi mo aakalaing kayang lokohin ng sinuman. Sa ilalim ng kanyang larawan ay isang dokumento, maayos na nakatype, na may mga detalye ng kanyang buhay. Flora Marie Reyes, 83 taong gulang. Biyuda, nag-aalaga sa kanyang 16 taong gulang na apo matapos pumanaw ang kanyang nag-iisang anak, isang retiradong guro sa elementarya. At sa ibaba, ang mga numerong sumaksak sa aking puso. Kabuuang halaga na ninakaw, 20 milyong piso. Paraan. Isang investment account na binuksan sa ilalim ng pangalan ni Leo Santos. Lahat ng pirma, peke, ang pera. Dumaan sa mga peking kumpanya bago tuluyang mapunta sa mga personal na account ni Paulo Santos. 20 milyon. Ang ipon ng isang buong buhay. Ang perang dapat sana ay para sa pag-aaral ng kanyang apo. Ang perang dapat sana ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan sa kanyang pagtanda, kinuha, ninakaw, ng sarili kong anak at ang kapatid niya, ang ginamit na panangga. Binuksan ko ang iba pang mga folder, isa-isa. Bawat folder ay may kwento ng pagkakanulo. Si G. Norman Cruz, 81 taong gulang, isang retiradong sundalo. 15 milyong piso ang nawala. Sigang. Rosalie Collins, isang biyuda na may sakit, ang kanyang pondo para sa gamot at pagpapagamot, 25 milyon. Kinuha rin. Ang bawat larawan, ang bawat kwento, ay nagpapatong-patong na bigat sa aking kaluluwa. Ang mga taong ito, sila ay tulad ko. Sila ay mga magulang, mga lolo at lola. Nagtiwala sila. Nagtiwala sila sa pangalan ng aking pamilya, sa reputasyon ng aking asawa, at ang tiwalang iyon ay sinira ng aking anak. Pagkatapos kong makita ang mga mukha ng mga biktima,
Naramdaman ko ang isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Isang malamig at matinding galit. At sa galit na iyon, binuksan ko ang pangalawang folder. MGA Recording. 8 audio files ang lumitaw. Ang mga pangalan ng file ay mga petsa. Ang aking mga mata ay napako sa isa. 2023 9,015 cent confrontation Paolo 1. 3 buwan bago pumanaw si Luz. Ito na siguro iyon. Ang pag-uusap na binanggit niya sa sulat. Nag-alinlangan ako sandali. Handa ba akong marinig ito? Handa ba akong marinig ang boses ng aking anak habang inaamin ang kanyang mga kasalanan? Handa ba akong marinig ang sakit sa boses ng aking asawa? Pinindot ko ang play. Ang unang boses na narinig ko ay ang boses ni Luz. Mahinahon, kontrolado, ngunit may bakas ng pagod. Ang boses ng isang taong may sakit, ngunit may determinasyon. Paulo, sabi niya, kailangan nating mag-usap. Sumunod ang boses ni Paulo. Ang boses. Nasanay akong marinig. Malambing. Puno ng kumpiyansa. Ang boses na ipinagmamalaki ko. Ma'am, sabi niya, busy po ako. Tungkol ito kay Ginang Flora Reyes, sabi ni Luz, hindi nagpapatinag. Nawala ang 20 milyon niya. Isang saglit na katahimikan. Nakalulungkot po iyon, sagot ni Paulo, na parang walang pakialam. Ganyan po talaga ang market. Huwag ako, Paulo, matigas na sabi ni Luz. Ang pera ay napunta sa isang account na nakapangalan kay Leo. Pero ikaw ang may control dito. Narinig ko ang pagbabago sa tono ni Paulo. Nawala ang lambing. Napalitan ito ng isang malamig na tunog at pagkatapos narinig ko ang isang tawa. Hindi isang masayang tawa, isang tawa na puno ng pang-aalipusta, isang tawa na nagpatindig ng aking mga balahibo. So, ano pong gagawin ninyo? Tanong ni Paulo sa recording. Isumbong ako sa pulis? Oo, sagot ni Luz. Ang boses niya ay nanginginig na. Gamit ang ano? Muling tumawa si Paulo. Pangalan ni Leo ang nasa lahat ng papeles. Siya ang makukulong, hindi ako. Isa pa, ma'am. Ang mga matatandang iyon, sobra-sobra na ang pera nila. Ginagamit ko iyon para bumuo ng isang magandang buhay. At si Leo, mahina siya. Isang kabiguan, walang maniniwala sa kanya. Sa huli, ako ang nanalo, ma'am. Ako ang nanalo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, narinig ko ang isang hikbi. Ang hikbi ng aking asawa. Isang mahinang hikbi na puno ng sakit at kabiguan. Sinundan ito ng malalakas na yabag at ang pagsara ng pinto ng malakas. Pinatay ko ang recording. Hindi ko na kinaya. Ang tawa ni Paulo ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina. Umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Ako ang nanalo, ma'am. Ang boses na iyon, hindi iyon boses ng aking anak. Iyon ay boses ng isang halimaw. Isang halimaw na ipinagmamalaki ang kanyang kasamaan, na nagagalak sa pagkasira ng kanyang kapatid, na walang pakialam sa luhang idinulot niya sa sarili niyang ina na naghihingalo. Ang lakas na nakita ko sa kanya. Hindi pala iyon tunay na lakas. Iyon ay kabulukan. At si Luz. At narinig ko ang kanyang pag-iyak. Nag-iisa. Dinala niya ang sakit na iyon ng mag-isa hanggang sa kanyang huling hininga. At ako, wala ako sa tabi niya. Wala akong alam. Nabulag ako. Ang sumunod na 3 araw ay parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Halos hindi ako kumain. Halos hindi ako natulog. Ang tanging ginawa ko ay manatili sa loob ng opisina ni Luz, napapaligiran ng mga ebidensya ng isang krimen na sumira sa aking pamilya. Bawat dokumento na binabasa ko, bawat segundo ng recording na pinapakinggan ko, ay naglalantad hindi lang sa kasamaan ni Paulo, kundi pati na rin sa sarili kong pagkabulag. Sa unang araw, ang isip ko ay puno ng mga alaala ni Leo. Ang bawat kabiguan niya, ang bawat paghihirap, ay nagkaroon na ng bagong kahulugan. Ang hiwalayan nila ni Ana. Naalala ko ang sinabi niya sa akin, Dad, akala niya sinungaling ako tungkol sa pera. At ako, sa isip ko, naniwala ako kay Ana. Akala ko, may itinatagong problema sa pera si Leo. Ngayon, naiintindihan ko na. Si Paulo. Siya ang nagtanim ng mga kasinungalingan. Ipinakita niya siguro kay Ana ang mga bank statement ng mga peking account.
mga account na hindi alam ni Leo na umiiral. Sinira ni Paulo ang pagsasama nila. Sinadya niya. Sa ikalawang araw, ginawa ko ang isang bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa. Ginamit ko ang access ko sa isang lumang joint account namin ni Leo para tingnan ang kanyang credit report. Ang numerong nakita ko ay parang isang malakas na sampal, 480. Isang score na napakababa, halos imposible nang makabangon. Walang bangko, walang kumpanya, walang landlord na magtitiwala sa isang taong may ganoong record. Iyon pala ang dahilan kung bakit hindi siya makakuha ng promotion. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makaalis sa maliit na apartment na tinitirhan niya. Hindi siya tamad, hindi siya irresponsable. Siya ay biktima ng isang economic sabotage na ginawa ng sarili niyang kapatid. At habang nakikita ko ang pagdurusa ni Leo, ang buhay naman ni Paulo ay kumikinang sa social media. Hinanap ko ang pangalan niya. Ang mga larawan ng kanyang mansyon sa Forbes Park na nagkakahalaga ng 130 milyong piso, ang kanyang mga biyahe sa ibang bansa, ang kanyang mga mamahaling sasakyan. Lahat ng iyon. Lahat ng karangyaang ipinagmamalaki ko sa aming mga kamag-anak ay nabili gamit ang perang ninakaw mula sa mga matatanda. Ang bawat ngiti niya sa mga litrato ay tila isang insulto sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang mga biktima. Ang bawat success story na ibinabahagi niya ay isang malaking kasinungalingan. Sa ikatlong araw, naglakas loob ako. Nagmaneho ako papunta sa bahay ni Ginang Flora Reyes. Isang maliit at simpleng bahay na may magandang hardin sa harap. Nang buksan niya ang pinto, ang una niyang reaksyon ay pag-iingat. Ngunit nang magpakilala ako bilang asawa ni Luz Santos, ang kanyang mukha ay lumambot. Nakikiramay ako, sabi niya. Napakabuting tao ng iyong asawa. Nang banggitin ko ang tungkol sa nawawalang pera, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. 20 milyon, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Ang life insurance ng aking asawa, iyon na lang sana ang pag-asa ng apo ko para makapag-aral sa kolehiyo. Sinabi ko sa kanya na ang pangalan sa mga dokumento ay Leo Santos. Umiling siya agad. Imposible, sabi niya nang may katiyakan. Si Sir Leo, tinuturuan niya ang apo kong si Jeremy sa math ng libre. Napakabuti ng batang iyon. Hindi niya kayang gumawa ng masama. At nang ikwento ko sa kanya ang tungkol kay Paulo, natahimik siya. Yung makisig, sabi niya. Yung masyadong perpekto. Nagtiwala ako sa kanya, pero alam ko sa puso ko, iba si Sir Leo. Iba ang kabaitan niya. Bago ako umalis, nangako ako sa kanya. Gingging. Reyes, sabi ko, gagawin ko ang lahat para maibalik ang katarungan, para sa inyo at para sa aking asawa. Habang nakaupo ako sa aking sasakyan, sa harap ng kanyang bahay, dalawang katotohanan ang tumatak sa aking puso at kaluluwa. Una, si Leo ay sinira ng kanyang sariling kapatid. At ikalawa, ako ay naging bulag sa loob ng 44 na taon. Si Luz. Nakita niya ang lahat. Ginamit niya ang kanyang mga huling taon para ipaglaban si Leo habang ako ay nakatalikod. Ngayon, ipinasa niya sa akin ang laban. Ang pagtawag sa pulis ay hindi sapat. Masyadong perpekto ang plano ni Paulo. Kung magkamali ako ng isang hakbang, si Leo ang makukulong. Kailangan ko ng isang plano na hindi mag-iiwan ng kahit katiting na duda kung sino ang tunay na kriminal. Ito na ang aking misyon, hindi lang para kay Leo, hindi lang para sa mga biktima, kundi para kay Luz. At para sa pagtubos sa sarili kong mga pagkakamali. Kailangan kong tapusin ang laban na sinimulan niya. Alam ko sa aking sarili na hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa. Ang kalaban ko ay hindi lang basta kriminal. Siya ay matalino, kalkulado, at higit sa lahat, sarili kong anak. Kilala niya ako. Alam niya ang aking mga kahinaan. At alam kong gagamitin niya ang aming relasyon bilang ama at anak laban sa akin. Ang pagpunta sa presinto ng pulisya at paglalatag lang ng ebidensya ay masyadong mapanganib. Bawat dokumento ay may pangalan ni Leo. Bawat pirma ay ginaya para magmukhang kay Leo sa mata ng batas na hindi nakakaalam ng buong kwento. Si Leo ang magmumukhang salarin, isang maling galaw lang, at ang anak na sinusubukan kong iligtas ang siyang mapapahamak. Ang huling habilin ni Luz ay protektahan mo si Leo. Ang mga salitang iyon ay umuukil-kil sa aking isipan. Kailangan ko ng tulong.
Tulong mula sa isang taong nakakaunawa sa mundo ni Luz. Ang mundo ng batas. May isang pangalan na pumasok sa aking isip, si Attorney Reyes. Isa siya sa mga pinakamalapit na kasamahan at kaibigan ni Luz sa propesyon. Isang matapang na abogada na may reputasyon sa paghawak ng mga komplikadong kaso. Nag-aalangan man, tinawagan ko siya at humingi ng isang agarang pag-uusap. Ipinaliwanag ko na ito ay tungkol sa isang bagay na iniwan ni Luz. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan, malayo sa mga pamilyar na lugar. Dala ko ang laptop na naglalaman ng lahat. Sa una, nagkwentuhan kami tungkol kay Luz, sa kanyang katapangan, sa pangungulila namin sa kanya. At pagkatapos, huminga ako ng malalim. At sinimulan kong ikwento ang lahat. Mula sa pagtawag ng kontratista, sa lihim na kaha de yero, sa sulat, hanggang sa mga natuklasan ko sa loob ng USB. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Attorney Reyes. Mula sa pakikiramay, naging pagkabigla at nauwi sa isang seryosong determinasyon. Pagkatapos kong magsalita, nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang minuto, tinitimpla ang lahat ng kanyang narinig. Ginoong Santos, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Alam kong may mabigat na kasong iniimbestigahan si Luz bago siya pumanaw. Hindi niya sinabi ang mga detalye, pero ramdam ko ang bigat. Ngayon, naiintindihan ko na. Tumingin siya sa aking mga mata. Ang kasong ito ay masyadong malaki at komplikado para sa lokal na pulisya. Ang kalaban natin ay hindi lang basta magnanakaw, isa siyang master manipulator. Kailangan natin ng ahensya na may sapat na kakayahan para sa ganitong klase ng krimen. Sino? Tanong ko. Ang National Bureau of Investigation, sagot niya. Ang NBI. Mayroon silang dibisyon para sa economic crimes. Naalala ko, nabanggit sa akin ni Luz ang isang ahente na pinagkakatiwalaan niya. Isang Ahente Cruz. Hahanapin ko ang numero niya para sa iyo. Siya ang tamang tao para dito. Kinabukasan, nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang telepono at tinatawagan ang numerong ibinigay sa akin. Nang sumagot si Ahente Cruz, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Ipinaliwanag ko kung sino ako at sinabi kong may hawak akong sensitibong impormasyon tungkol sa isang malawakang pandaraya na iniwan ng aking yumaong asawa. Hindi siya nagtanong ng maraming detalye sa telepono. Sa halip, binigyan niya ako ng isang secure na email address kung saan ko maaaring ipadala ang lahat. Ganoon nga ang ginawa ko. Isinugo ko ang lahat ng laman ng USB, ang mga folder ng biktima, ang mga dokumento sa bangko, ang mga peking pirma, at higit sa lahat, ang mga audio recording. Pagkatapos kong isend, ang tanging magagawa ko ay maghintay. Ang bawat minuto ay parang isang oras, ang bawat oras ay parang isang araw. Paano kung hindi niya ako paniwalaan? Paano kung isipin niyang gawa-gawa ko lang ang lahat para protektahan ang isang anak? 3 oras ang lumipas, tumunog ang telepono ko. Si Ahente Cruz. Ginoong Santos, sabi niya. Ang kanyang boses ay mayroon ng bahid ng pagkaapura. Nasuri na namin ang mga ebidensyang ipinadala ninyo. Ang ginawa ng inyong asawa, ito ay kahanga-hanga. Ang ebidensya ay napakatibay. Ngunit para masigurado ang conviction, para walang lusot, kailangan natin ng isang bagay na mas matibay pa kaysa sa recording. Ano po iyon? Tanong ko. Isang live confession, sabi niya. Kailangan nating mahuli ang inyong anak na si Paulo na umaamin sa krimen ng harapan. Kailangan natin ng mga saksi. Ginoong Santos, ang tanong ko sa inyo ay ito. Kaya nyo bang gawin ang kailangan naming gawin? Kaya nyo bang maging pain para mahuli ang sarili ninyong anak? Ang tanong ay tumama sa akin na parang kidlat. Isang bagay ang pag-alam sa katotohanan. Iba namang bagay ang maging aktibong instrumento para sa kapahamakan ng sarili mong kadugo. Ngunit pagkatapos, nakita ko sa aking isipan ang mukha ni Leo, puno ng sakit. Nakita ko ang mukha ni Luz, umiiyak sa recording. Nakita ko ang mga mukha ng 6 na matatandang ninakawan ng kanilang kinabukasan. Opo, sagot ko. Ang aking boses ay buo at walang pag-aalinlangan. Gagawin ko. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan kong gawin. At doon, sa pamamagitan ng telepono, binuo namin ang plano. Isang plano na maglalagay sa akin sa gitna ng isang mapanganib na paghaharap.
Gagamitin namin ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang opisina ni Luz. Magpapatawag ako ng isang pampamilyang pagpupulong. Isang pagpupulong na magiging entablado para sa huling akto ng trahedyang ito. Ang layunin ay hindi lang para paaminin si Paolo. Ang layunin ay para marinig mismo ni Leo ang katotohanan mula sa bibig ng kanyang kapatid. At habang nangyayari ang lahat, ang NBI ay magiging anino, naghihintay sa tamang sandali para kumilos. Ang petsa ay itinakda, Sabado, 2:00 ng hapon. Ang araw ng pagtutuos ay paparating na. Ang araw ng Sabado ay dumating na may kasamang madilim na kalangitan na tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ko. Gising na ako bago pa man sumikat ang araw, nakaupo sa loob ng opisina ni Luz, paulit-ulit na pinag-aaralan ang aking plano. Sa ibabaw ng lamesa ay nakalatag ang liham ng aking asawa. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing pampalakas ng aking loob. Protektahan mo si Leo. Iyon ang aking mantra. 9:00 ng umaga, tinawagan ko si Ahente Cruz. Ngayon na po, sabi ko, 2:00 dito sa opisina. Naintindihan ko, Ginoong Santos, sagot niya. Darating kami ng 1:30, hindi kami magpapakita. Kapag handa na kayo, kapag nagsimula na siyang umamin, ang senyales ay simpleng pagbukas ninyo ng pinto sa harapan. Ang mga sumunod na oras ay ginugol ko sa paghahanda, hindi lang ng lugar, kundi pati na rin ng aking sarili. Isinuot ko ang paboritong asul na polo ni Luz. Ang sabi niya ay nagpapatingkad daw sa aking mga mata. Sa paligid ng aking leeg, isinabit ko ang kanyang wedding ring. Para ko na rin siyang kasama sa laban na ito. Inayos ko ang opisina. Isang maliit na sofa para kay Leo at sa kanyang anak na si Isabela, na ipinilit kong isama. Gusto kong masaksihan ng bata ang paglilinis sa pangalan ng kanyang ama. At isang solong silya sa gitna, para kay Paolo. Dumating sila ng magkasunod. Unang dumating si Leo, hawak ang kamay ni Isabela. Nakita ko ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Dad, okay lang po ba kayo? Tanong ni Leo. Ngumiti lang ako ng pilit at sinabing may mahalaga lang kaming pag-uusapan bilang isang pamilya. Ilang minuto ang lumipas. Dumating ang isang makintab na itim na Mercedes-Benz. Bumaba si Paolo, suot ang kanyang mamahaling damit, naglalakad na puno ng kumpiyansa at arogansya. Ang itsura ng isang taong walang inaalala sa mundo. Ang itsura ng isang taong sanay na laging panalo. Habang pinagmamasdan ko silang dalawang magkapatid na papalapit, ang panganay na sumira at ang bunsong sinira, naramdaman ko ang isang matinding kirot. Sila ay parehong anak ko. Ngunit sa araw na ito, kailangan kong pumili. Sa loob ng opisina, ang tensyon ay halos mahahawakan. Umupo si Leo at Isabela sa sofa. Si Isabela ay nakayakap sa braso ng kanyang ama. Si Paulo naman ay umupo sa silyang inihanda ko na parang hari sa kanyang trono. Tumayo ako sa likod ng lamesa ni Luz, ang aking entablado. Salamat sa pagdating ninyo, simula ko, pinipilit kong maging kalmado ang aking boses. Alam kong biglaan ito, pero napakahalaga ng pag-uusapan natin. Tumingin si Paulo sa kanyang relos, isang Rolex. Isang kilos na nagpapakita ng kanyang pagkainip. Dad, may flight pa po ako pabalik ng Makati mamayang 6:00. Pwede po bang bilisan natin? Ito ay magtatagal kung gaano kinakailangan, sagot ko. Ang boses ko ay may diin na ikinagulat maging ako. 10 buwan na ang nakalipas mula nang mawala ang inyong ina. At bago siya pumanaw, may iniwan siyang sulat para sa akin. Isang sulat tungkol sa isang bagay na kanyang natuklasan. Isang bagay na inimbestigahan niya sa loob ng 2 taon habang unti-unti siyang pinapatay ng kanser. Napatingin sa akin si Leo, puno ng pagkalito. Dad, ano po bang sinasabi ninyo? Tumingin ako ng diretso kay Paulo. Ang pinag-uusapan ko ay pandaraya, pagnanakaw, at pagnanakaw ng pagkatao. Sabi ko, itinaas ang sulat ni Luz. Natuklasan ng inyong ina na 6 sa kanyang mga matatandang kliyente ay nawalan ng kabuuang 100 milyong piso at lahat ng perang iyon dumaan sa mga investment account na nakapangalan kay Leo. Ang buong silid ay natahimik. Nakita ko ang gulat at pagtanggi sa mukha ni Leo. Ano? Bulong niya. Imposible po iyan. Wala akong. Alam kong wala kang kinalaman dito, sabi ko.
At ibinaling ko ang aking tingin kay Paulo. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Walang emosyon. Isang perpektong maskara pero mayroong gumawa nito. Isang taong ginamit ang pangalan ni Leo, ang kanyang social security number at pineke ang kanyang mga pirma. Isang taong sinigurado na si Leo ang mananagot sa lahat. Biglang tumayo si Paulo. Dad. Si Mampo, malakas ang epekto ng gamot sa kanya noong mga huling araw niya. Baka hindi na po malinaw ang pag-iisip niya, kung ano man ang naisulat niya. Umupo ka, sigaw ko. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Isang sigaw ng isang amang pagod na sa kasinungalingan. Nagulat si Paulo, nag-atubili siya. At pagkatapos ay dahan-dahang umupo muli. Ang iyong ina ay sapat na malinaw ang pag-iisip para mag-ipon ng mga bank record, para sundan ang daloy ng pera, at para mag-record ng mga pag-uusap, sabi ko. Hinarap niya ang taong responsable. At ni-record niya iyon. Inikot ko ang laptop paharap sa kanila. Ang aking daliri ay nanginginig sa ibabaw ng mouse. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Luz at pagkatapos ay ang boses ni Paulo ay pumuno sa maliit na opisina. Habang tumatakbo ang recording, pinanood ko ang mukha ni Paulo. Dahan-dahang nag-umpisang magiba ang kanyang maskara. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap ng malalabasan. At nang marinig ng lahat ang kanyang malamig na tawa at ang mga salitang, "Sa huli, ako ang nanalo, Ma'am." Doon, nawala na ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Ang halimaw ay lumabas na. Pinatay ko ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Isabela, na lalong yumakap sa kanyang ama. Si Leo ay nakatitig lang sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, tila pinoproseso ang isang dekada ng sakit at pagkalito na biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na paliwanag. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang kapatid. Ang pagkalugi ko, bulong niya. Ang boses niya ay basag. Ang pagkasira ng credit ko, ikaw. Ikaw ang may gawa ng lahat ng iyon. Hindi sumagot si Paulo. Ang maskara niya ay tuluyan nang natanggal. Ang natira na lang ay isang mukha na puno ng galit at pagkasuklam. Iniwan ako ni Ana, nagpatuloy si Leo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Iniwan niya ako dahil akala niya iresponsable ako at sinungaling. Hindi ako makakuha ng loan noong kailangan ni Isabela ng operasyon. Kinailangan kong mamalimos sa mga kaibigan ko. At ikaw ang dahilan. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng sakit at hindi makapaniwalang galit. Sinira mo ang pagsasama namin. Sinira mo ang buhay ko at hinayaan mo akong maniwala. Hinayaan mo kaming lahat na maniwala. Nakasalanan ko ang lahat. Biglang tumayo si Paulo at isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngisi na walang bahid ng pagsisisi. Isang ngisi ng isang taong nahuli ngunit ayaw pa ring magpatalo. So, ano ngayon, Dad? Tanong niya sa akin. Ang kanyang tono ay puno ng hamon. Ano ang gagawin mo? Isusuplong mo ang sarili mong anak? Ako? Ang paborito mo? Hinila ni Leo si Isabela palapit sa kanya, na parang pinoprotektahan ito mula sa kasamaang nasa kanilang harapan. Si Paulo ay naghintay, puno ng kumpiyansa. Sigurado na ang pagiging ama ko ay mas matimbang kaysa sa hustisya. Sigurado siyang hindi ko kayang talikuran ang sarili kong dugo. Nagkamali siya. Oo, sabi ko. Ang aking boses ay mahinahon ngunit matatag na parang bato. Gagawin ko. Ang salitang iyon ay tumama na parang isang malakas na sampal. Ang mapanuksong ngiti ni Paulo ay biglang naglaho. Napalitan ito ng gulat. Maging si Leo ay napatingin sa akin, hindi makapaniwala. Hindi mo kayang gawin yan, sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Tapos na ang laro mo, Paulo, sabi ko. Ipinakita ko sa kanila ang laman ng laptop, ang mga larawan ng mga biktima, si Ginang Reyes, si G. Cruz. Lahat sila ay nagtiwala sa pangalan ng pamilya natin. Lahat sila ay niloko mo. Tumigil ka, sigaw niya. At pagkatapos, hinarap niya si Leo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Gusto mong malaman ang totoo? Ha, Leo? Gusto mo talagang malaman? Lumapit siya sa kanyang kapatid. Lahat ng kabiguan mo sa buhay
Ako ang may gawa. Ang pagkalugi mo. Ako. Ang mga credit card na nakapangalan sa iyo na hindi mo alam na ginamit ko hanggang sa maubos at hindi binayaran. Ako. Sinadya kong sirain ang credit score mo para hindi ka na makabangon pa. Tama na, bulong ni Leo umaatras. At si Ana? At nagpatuloy si Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Ako ang nagpadala sa kanya ng mga peking bank statement. Ako ang nagsabi sa kanya na may tinatago kang pera. Sinadya kong sirain ang tiwala niya sa iyo. Sinadya kong sirain ang pamilya mo. Tama na, sigaw ni Leo. Ang kanyang sakit ay sumabog na dahil ako ang panalo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Paulo sa maliit na opisina. Ako ang mas magaling. Ikaw, talunan ka, natalo ka sa buhay dahil ako ang nagsigurong matatalo ka. Hindi, Paolo, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa galit at awa. Ikaw ang talo. Sa mga salitang iyon, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng opisina, ang senyales. Mula sa likod ng pinto, lumabas si Ahente Craig Cruz, kasunod ang 2 pang ahente ng NBI. Ang mukha ni Paulo ay biglang namutla. Ang lahat ng kayabangan niya ay nawala na parang bula. Napalitan ito ng takot. Paolo Santos, sabi ni Ahente Cruz, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Ikaw ay inaaresto sa salang wire fraud, identity theft, at elder financial abuse. May karapatan kang manahimik. Napatingin sa akin si Paolo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Dad, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Anak mo ako. Habang pinoposasan siya ng isang ahente, ang tunog ng pag-click ng posas ay tila ang pinakamalakas na tunog sa buong mundo. Tumingin ako sa kanya at sa huling pagkakataon, nakita ko ang anino ng batang lalaking pinalaki ko. Ngunit ang aninong iyon ay matagal nang nilamon ng isang halimaw. Hindi na kita anak, sabi ko. Ang aking boses ay basag. Nawala ang karapatan mong maging anak ko noong araw na sinira mo ang kapatid mo. Noong araw na ninakawan mo ang mga matatandang nagtiwala sa iyo. Noong araw na pinaiyak mo ang iyong ina habang siya ay naghihingalo. Habang inilalabas nila siya, nagsisigaw siya ng mga pagbabanta, ng mga sumpa, ngunit hindi ko na siya narinig. Ang tanging nakikita ko na lang ay si Leo, na nakaluhod na sa sahig, umiiyak, at si Isabela na yumayakap sa kanya. Ang pinto ay nagsara. Ang katahimikan ay bumalik. At sa katahimikang iyon, alam kong tapos na ang laban. Ang hustisya, kahit gaano kasakit, ay nagsisimula na. Walang naganap na mahabang paglilitis. Ang ebidensyang tinipon ni Luz ay napakatibay. Ang pag-amin mismo ni Paulo na nasaksihan ng mga ahente ng NBI ang nagsilbing huling pako sa kanyang kabaong. 3 linggo matapos siyang arestuhin, ang kanyang abogado ay nakipag-ugnayan para sa isang plea deal. Sa harap ng mga patong-patong na kaso at mga ebidensyang hindi matitinag, alam nilang wala na siyang pag-asang manalo. Kapalit ng kanyang buong kooperasyon sa pagbubunyag ng lahat ng kanyang mga shell companies at mga nakatagong yaman, si Paulo ay nahatulan ng 22 taon na pagkabilanggo sa New Bilibid Prison. Dumalo ako sa araw ng kanyang sentencing, mag-isa. Inalok ako ni Leo na samahan, pero sinabi kong kailangan kong harapin ito ng ako lang. Ito ang pagsasara ng isang kabanata na ako ang dapat tumapos. Sa loob ng korte, nakita ko si Paulo. Hindi na suot ang kanyang mga mamahaling damit, kundi ang kulay kahel na uniforme ng isang bilanggo. Habang binabasa ng hukom ang kanyang hatol, nagsalita ito ng diretsyo kay Paulo. Ginoong Santos, sabi ng hukom, ang krimen na iyong ginawa ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. Sinira mo, sa isang sistematikong paraan, ang buhay ng iyong sariling kapatid. Ginamit mo ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, bilang panangga sa iyong kasamaan. Ito ay isang matinding pagkakanulo. Hindi lang sa batas, kundi sa pamilya. Hindi siya tumingin sa akin. Kahit isang beses. Habang dinadala na siya palabas ng courtroom, nanatili siyang nakatingin sa malayo. Ang anak na dati kong ipinagmamalaki ay isa na ngayong bilanggo, isang anino na lang ng kanyang dating sarili, walang tagumpay sa aking puso. Tanging isang malalim na kalungkutan. Ang mga sumunod na buwan ay ginugol sa pagtutuwid ng mga pagkakamali
Ang mansyon ni Paulo sa Makati ay naibenta. Ang kanyang mga mamahaling sasakyan, mga investment, lahat ay na-liquidate. Ang gobyerno ay nakabawi ng halos 80 milyong piso. Mula sa life insurance ni Luz, nagdagdag ako ng 10 milyon. Alam kong iyon ang gugustuhin niya. Ang pera ay ipinamahagi sa 6 na biktima. Hindi man ito naibalik lahat. Ngunit para sa kanila na inakalang wala ng pag-asa, ito ay isang milagro. Tinawagan ako ni Ginang Flora Reyes, umiiyak sa tuwa. Dahil po sa inyo at kay Luz, sabi niya, makakapag-aral na sa kolehiyo ang apo ko. Ang paglilinis naman sa pangalan ni Leo ay mas mabagal. Ang lokal na pahayagan ay naglathala ng isang artikulo na nagdedetalye ng buong kwento at nagpapatunay ng kanyang pagiging inosente. Ang paaralan kung saan siya nagtuturo ay binigyan siya ng isang Integrity Award. Dahan-dahan, ang kanyang credit history ay itinuwid. Mahaba pa ang daan tungo sa tuluyang pagbangon. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang daan na iyon ay malinaw na. Ang komunidad ay nagpakita ng kanilang suporta. Ang mga magulang ng kanyang mga dating estudyante ay nag-organisa ng isang fundraiser at nakalikom ng 2 milyong piso para tulungan siyang magsimula muli. Umiyak si Leo nang ikwento niya ito sa akin. Dad, sabi niya, ngayon ko lang naramdaman na may nagtitiwala pa pala sa akin. 3 buwan matapos ang hatol, ipinagbili ko ang aming bahay sa Acacia Street. Masyado ng maraming masasakit na alaala ang nakakabit sa lugar na iyon. Ang pagkamatay ni Luz sa itaas na palapag. Ang pagkatuklas ko sa katotohanan sa kanyang opisina. Ang pagdakip kay Paulo sa aming driveway. Hindi ko na kayang manatili pa roon. Bumili ako ng isang mas maliit at mas simpleng bahay. 10 minuto lang ang layo mula sa apartment ni Leo. At 2 linggo pagkatapos, sina Leo at Isabela ay lumipat na para tumira kasama ko. Ang sabi ni Leo ay dahil sira pa rin ang kanyang credit at mahirap makahanap ng bagong mauupahan. Ngunit alam naming pareho ang totoong dahilan. Kailangan namin ng isa't isa, kailangan naming maghilom ng sama-sama. Ang pamilyang winasak ng kasinungalingan ay dahan-dahang binubuo muli ng katotohanan. Sa aming bagong tahanan, isang mas maliit ngunit mas mainit na lugar, may isang silid na naging espesyal. Ito ay isang silid na nakaharap sa silangan, kung saan ang sikat ng araw sa umaga ay malayang pumapasok, nagbibigay liwanag sa bawat sulok. Dito, itinayo kong muli ang opisina ni Luz. Hindi bilang isang dambana ng kalungkutan, kundi bilang isang alaala ng kanyang katapangan. Dinala ko ang kanyang lumang lamesa na yari sa Nara, ang kanyang mga libro sa batas na maayos na nakasalansan sa estante at ang kanyang mga diploma na nakasabit sa pader. Sa gitna ng lahat, ang kanyang paboritong larawan noong mga panahong malakas pa siya na may isang ngiti na tila nagsasabing, kaya ninyo iyan. Hindi ito isang museo, ito ay isang buhay na espasyo. Dito ginagawa ni Leo ang kanyang mga lesson plan. Dito gumagawa ng kanyang mga assignment si Isabela. At dito ako umuupo tuwing umaga, na may isang tasa ng kape at pinagmamasdan ang pagsikat ng araw, nararamdaman ang presensya ng aking asawa sa bawat sulok ng silid. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, nagpalagay ako ng isang maliit na tansong plake. Nakaukit dito ang mga salitang, Luz Santos, 1956-24. Ipinaglaban niya ang katotohanan kahit na ang kapalit nito ay ang lahat. Isang malamig na umaga ng Disyembre, 3 buwan matapos ang hatol kay Paulo, nagkaroon kami ng isang maliit at simpleng seremonya sa silid na ito. 4 lang kami. Ako, si Leo, si Isabela, at si Ginang Flora Reyes na nagpumilit na dumalo. Hiniling po sa akin ni Lolo na may basahin, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses na 12 taong gulang ay matatag, sa kabila ng mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang papel. Isa po itong sanaysay na isinulat ko para sa eskwelahan. Ang pamagat po ay, ang taong nagpabago sa aking buhay. Huminto siya sandali, huminga ng malalim, at nagsimulang magbasa. Ang lola ko po ay pumanaw, bago ko pa man siya lubusang nakilala. 11 taong gulang lang po ako nang kunin siya ng kanser. Pero ngayong taon, may natuklasan po akong isang bagay na kamangha-mangha. Habang siya po ay naghihingalo, siya rin pala ay isang mandirigma. Hindi lang po kanser ang kanyang kalaban.
Kalaban din po niya ang isang krimen. Napatingin ako kay Leo, na nakatayo sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat nito. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila dinadama ang bawat salita. Ang tiyuhin ko po ay gumawa ng isang napakasamang bagay, nagpatuloy si Isabela. Nagnakaw po siya ng pera mula sa mga matatanda at ginawa niya ito na parang ang tatay ko ang may kasalanan. Sa loob po ng 10 taon, ang buhay ng tatay ko ay sinira ng mga kasinungalingan. Nawala ang kanyang trabaho, ang kanyang asawa, at ang tiwala niya sa sarili. Pero si Lola, alam po niya ang totoo. Kahit po may sakit siya, ginugol niya ang 2 taon para mag-imbestiga. Nag-ipon siya ng mga ebidensya, nag-record ng mga pag-uusap at binuo niya ang kaso. Nang siya po ay pumanaw, iniwan niya ang lahat para matagpuan ng aking lolo dahil po sa kanya. Napatunayan na inosente ang aking ama. Dahil po sa kanya, naparusahan ang mga gumawa ng masama. Dahil po sa kanya, nabuo muli ang aming pamilya. Ang lola ko po ay parang isang anghel na tagabantay. Iniligtas niya ang aking ama kahit wala na siya. Siya po ang klase ng tao na gusto kong tularan. Isang taong ipinaglalaban ang tama kahit gaano pa ito kahirap. Tinupi ni Isabela ang papel. Pinunasan ni Ginang Reyes ang kanyang mga luha. Niyakap ni Leo ang kanyang anak at doon, hindi na niya napigilan ang sariling mga luha. Pagkatapos ay nagsalita si Leo, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa emosyon. Tumingin siya sa larawan ni Luz. "Ma," sabi niya, "salamat po. Salamat po sa pagtitiwala sa akin noong wala nang ibang naniwala. Salamat po sa pakikipaglaban sa isang giyera na hindi ko man lang alam na umiiral." At pagkatapos, lumingon siya sa akin. "Dad," sabi niya, "salamat po sa pagtatapos ng sinimulan ni Mama. Salamat po sa pagpili sa katotohanan. Salamat po sa pagpili sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Wala akong mahanap na mga salita. Ang tanging nagawa ko lang ay yakapin ang aking anak. Isang yakap na 41 taon kong ipinagkait. Isang yakap ng isang ama na sa wakas ay natutong makakita." Matapos umalis ni Ginang Reyes at bumaba na si Isabela, naiwan akong mag-isa sa opisina. Pinanood ko ang dahan-dahang pag-agos ng alikabok sa sinag ng araw. Madalas akong tanungin ng mga tao kung paano ko nakayanan. Kung paano ko natagpuan ang lakas ng loob na isuplong ang sarili kong anak. Ang totoo. Ang hindi ako. Si Luz ang gumawa noon. 2 laban ang kanyang hinarap ng sabay. Laban sa kanser at laban sa katiwalian. Natalo siya sa una, ngunit nagwagi siya sa pangalawa. At ang tagumpay na iyon ay mananatili mas matagal pa kaysa sa aming lahat. Si Paulo ay nasa bilibid, binabayaran ang kanyang mga kasalanan. Hindi namin siya dinadalaw. May mga sugat na masyadong malalim para maghilom. May mga pagkakanulo na hindi na kayang ayusin. Itinuro sa akin ni Luz na ang pag-ibig, minsan, ay nangangahulugan ng pagprotekta sa mga inosente kahit na ang kapalit ay ang lahat. Hindi lang siya nag-iwan ng ebidensya, nag-iwan siya ng katotohanan. At ang katotohanang iyon ang nagbalik sa amin ng aming pamilya. Isang pamilyang nakatayo na ngayon sa pundasyon ng katapatan, hindi ng bulag na katapatan. Narinig ko ang tawag ni Isabela mula sa baba. "Lolo, si Dad po gumagawa ng mainit na tsokolate." Tumingin ako sa huling pagkakataon sa nakangiting larawan ni Luz at bumaba na ako para samahan sila. 3 henerasyon, sama-samang naghihilom. "Lolo," sabi ni Isabela habang iniaabot sa akin ang isang tasa. "Kwento po kayo ulit tungkol kay Lola." Ngumiti ako. "Ang bawat kwento tungkol sa lola mo ay isang kwento tungkol sa katapangan." 68 taong gulang na ako ngayon. At kung may isang aral na natutunan ko sa tunay na kwentong ito ng aking buhay, ito iyon. Huwag tayong magbulag-bulagan, huwag nating balewalain ang mga senyales, at huwag nating hintayin na may mawala bago natin makita ang kanilang tunay na halaga. Sa loob ng 44 na taon, akala ko kilala ko ang aking pamilya. Ipinakita sa akin ng Diyos na mali ako. Akala ko, alam ko kung sinong anak ang dapat kong ipagmalaki. Ipinakita niya sa akin na mali ang aking pinapalakpakan. Akala ko,
ang asawa ko ay isa lang mabuting abogado. Binuksan ng Diyos ang aking mga mata. Siya pala ay isang mandirigma. Ang mga kwento ng lolo na ibinabahagi ko kay Isabela ngayon ay iba na. Ang mga ito ay tapat. Tungkol sa mga pagkakamali, sa pagkabulag, at sa huling pagkatuto. Ngunit ang mga ito ay tungkol din sa pagtubos. At kung paano ginagamit ng Diyos kahit ang ating mga kabiguan para ilabas ang katotohanan. Dahil kung minsan, ang pinakamahihirap na katotohanan ay ang siyang tunay na nagpapalaya sa atin.